Klaro ra? Okay na. Kita ng screen? Sige. I-silent na tamo ha. Raise Okay, up okay. lang mo kung kuha na. Kung gusto mo storya. Okay. So, good evening brothers and sisters again. Ang topic natin ngayon ay about the fourth commandment. So, honor your father and mother. So, itong topic na ito, hindi lang ito tungkol sa anak na rerespetohin nila yung mga parents nila. Napakalawak ng topic na ito, no? This topic is about the respect, responsibility. It's about authority, no? Otoridad, no? Eh kung yung sixth commandment ay about chastity, ang eighth commandment is about truth, the seventh commandment is about charity, care for one another, and for the seventh commandment is about justice. This is about authority. No? Napakalawak ng topic na ito. Hindi lang siya about yung relationship ng anak sa ama. Kundi sakop nito ang responsibility ng parents sa anak at saka sa gobyerno, everything that touches about authority. No? So the fourth commandment opens the second table of the Decalogue. The Decalogue is 10 commandments. Yung 10 commandments, mga kapatid, is divided into two. The relationship of man to God and the relationship of man to his fellow man. So yung first three commandments, it involves our vertical relationship, no? To God. Yung love God with all your heart, mind, strength. Wala ka nang sasambahin pang ibang Diyos. Pangalawa, don't use the name of God in vain. Pangatlo, keep the Sabbath holy. So, it's our relationship with God. Yung third commandment, ay yung fourth commandment hanggang sa 10 is ang relationship natin patungkol sa ating mga kapwa-tao. So, ito yung first na commandment which deals with our fellow men. So, ating parents. So, ang kalooban ng Diyos na pagkatapos sa Kanya, ang sunod sa Kanya na ating rerespetohin at bibigyan ng galang ay ang ating parents dahil utang natin sa kanila ang ating buhay. Sa kanila galing ang ating knowledge about kay God, no? So obligado tayo by God to honor and respect all those whom God for our good, no? So the fourth commandment is addressed. The fourth commandment is addressed expressly to children in the relationship to their father and mother, because this relationship is most universal. Finally, it extends to the duties of pupils, to teachers, employees, to employers, subordinates to leaders, citizens to their country, and to those who administer or govern it. So, yon, pinakita ko. Hindi lang siya tungkol sa anak na magbigay galang sa kanyang parents. It is also extended to employees, teachers, pupils, subordinates, lahat ng may mga authority. Respetuhin natin. This commandment includes, presupposes the duties of parents, instructors, teachers, leaders, magistrates. So general
explanation lang to. Pupunta tayo sa mas specific later. No? Observing the fourth commandment brings its reward. So pag sinunod mo ang ikaapat na utos na i-honor mo ang iyong ama at saka yung ina, you honor them, bibigyan ka ng pabuya ng Diyos, no? He will reward you. Your days will become long in the land. So, magbibigay ito ng fruits. Respecting this commandment provides along with spiritual fruits, temporal fruits of peace and prosperity. Pag sinunod mo to, maraming blessing sa iyo. So, tanungin natin ang sarili natin, kumusta yung relationship natin sa ating parents? Ano ba? May problema ba? Hindi ba natin sila nire-respeto? Hindi ba natin sila sinusunod sa kanilang mga payo? Pag hindi natin to, pag sinuway natin tong very important commandment ni God, ito napapabayaan natin to no? Ganito mangyayari sa atin, no? God will bring great harm to communities and to individuals if we fail to observe this. Pero pag sinunod natin, bibigyan tayo ng Diyos ng spiritual fruits. Bibigyan tayo ng temporal fruits. Ano yung temporal fruits? Biyaya, material, no? Dito sa ating buhay ngayon. Material, financial blessings, and we will live comfortably, no? Peace and prosperity. So, yung mga taong hindi nila nirerespeto yung ano nila, dito pa lang sa mundo, pinapanish na sila ni God. Okay. Let's go to the family first, no? It is covered in the fourth commandment sa Catechism of the Catholic Church. Catechism 2202, sa a man and a woman united in a marriage together with their children form a family. So, klaro, man and woman, hindi man and man, hindi woman and woman. So, kaya tama ang simbahan na they cannot bless same-sex unions because they cannot bless sin, no? Ang dapat, ang sabi dito, this institution is prior to any recognition by public authority. Yung gobyerno natin, dapat i-recognize nila at saka protektahan nila ang itong basic na truth na what constitutes the family is a woman and a man united in marriage together with their children. Okay? So, the Christian family constitutes a specific revelation and realization of ecclesial communion. So, it is the domestic church. So, ang kada pamilya, ang pinaka smallest church, smallest unit ng simbahan. So, meron tayong diocese, meron tayong parish, no? Pagkatapos ng parish, may zona, tapos may chapel, tapos ng chapel, mga GSK. Ang isang chapel ay composed ng 7 GSK, if I'm not mistaken. And then, ang GSK is composed of families. So, the family is the smallest unit of the church. So, dito natin makikita ang faith, hope, and charity. So, the Christian family is a communion of person. Dito natin unang makikita ang pakikipag-isa ng mga tao. Dito magsisimula. Dito ma-learn ng family members on how to in communion, kagaya ng Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit,
they are in communion with each other. No? So, dito sa family, we learn daily prayers and the reading of the Word of God. It's strengthened in charity. And in the family, dito magsisimula ang ating evangelization, no? An evangelizing and missionary task. So yan ang purpose, ang vision ni God sa kada pamilya. Na ito ay ang starting point ng evangelization, no? So meaning, malaki ang responsibilidad natin sa ating anak. Actually, kung pag pinag-aralan mo talaga ang ang the fourth commandment, mas marami pa ang responsibilities ang parents sa anak kumpara sa anak sa parents. Marami tayong dapat gampanan bilang parents, no? The family is the original cell of social life. So bago tayo lumabas ng sa society, punta tayo sa eskwelahan, punta tayo sa trabaho, no? Dito tayo sa family makaka-learn on how to treat each other, no? Dito natin malalearn on how to socialize. Yung magkakapatid, paano sila mag-treat each other, nagbibigayan, paano sila say please, paano sila mag-say thank you, say sorry, paano natin pag nag-away, paano tayo magdasal, giving love, showing no. So dito na form ang social skills, social decorum ng tao. So dito, authority, stability, and a life of relationship within the family constitute the foundation for freedom, security, and family. So the family is an initiation into the life of society. Very, very important. Kaya kung matandaan nyo sa Sixth Commandment and marriage, gusto talaga ni God, father and mother with the children. Kasi kompleto ang social interaction. Kompleto and balanced ang psychological support. The family should live in such a way that its members learn to care and take responsibility for the young, the old, the sick, the handicapped, and the poor. So, tuturuan natin ang ating mga anak at ating mga sarili, tatay, nanay, ang ating anak, dyan pa lang sa loob ng pamilya, matuturuan natin ang bawat isa to take care sa mga matatanda, sa mga bata, sa mga nagkakasakit, mga handicap, at saka mga pulubi. Doon malalearn ng mga anak natin that we have responsibility to take care of the poor around us. No? So, yun. Sabi, religion that is pure, sabi sa Bible, and undefiled before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. So, ang family, they should support themselves, no? Pero may mga pamilya minsan na hindi nila kayang isupport ang sarili nila dahil sa kahirapan. So, responsibility ng ng social bodies like the government to help and support the institution of the family. Pero ang government at saka yung social institution, pwede silang tumulong to support but never they cannot intrude. Hindi sila pwedeng manghimasok kung paano ang parents mag-educate sa kanilang pamilya. Hindi sila pwedeng manghimasok doon. It is the responsibility of the parents to form the morality, no, on how to bring up the child. So hindi pwedeng diktator, manghihimasok pa doon ang government. Okay.
So ang society, ang civil society, ang government, dapat suportahan niya ang family na mas strengthen ang marriage. So yung mga batas na gagawin niya, dapat maprotektahan na hindi maghiwalay ang family. So labag na sa principle pag ang government natin ay gumawa ng batas, magli-legalize ng divorce, ng mga ganon, no? Dapat ang mga batas na gagawin nila ay always in favor to support that the marriage bond will be protected and promoted. It is the grave duty and acknowledge the true nature of marriage. Pati morality. So, pagdating sa morality, dapat ang political community, ang gobyerno, has the duty to honor the family, i-assist niya, no? Dapat the freedom to establish a family, have children, bring them up in keeping with the family's own moral and religious convictions, the protection of the stability of the marriage bond and the institution of the family. So meron tayo dapat freedom to profess our faith, no? Next, the right to have our private property, free enterprise to obtain work and housing, and the right to immigrate. Tapos, the right to medical care, assistance for the aged, and family benefits, the protection of security and health, especially with respect to dangers like drugs, pornography, alcoholism. So yung government natin should make laws and bylaws na protektahan tayo against drugs, pornography. Yung MRTCB, ano yan? MTRCB natin parang hindi na nagpapangsyon, no? Yung pornography, grabe nang nakakalusot na, no? Yung mga billboards natin halos maghubot-hubad na. Yung mga kissing scenes, yung kita mo yung mga movies sa GMA at saka ABS-CBN, no? Mga The Legal Wife, yung mga homosexuality na mga relationship, no? So yun ang mga responsibility ng civil authority dapat in protecting the family. So the fourth commandment eliminates other relationships in society. In our brothers and sisters, we see. So ang tingin natin, pag sinunod natin ang ika-apat na commandment, we see each person, kahit sinong tao, makikita natin as a personal relationship, no? Personal character. Pag nakita mong kapatid mo, makikita mo siya na anak siya ng nanay at tatay mo. Pag nakita mo yung mga cousins mo, relatives mo, makita mo siya as descendants of your ancestors. Pag nakita mo yung ibang mga tao, makita mo siya as mong fellow mo mga baptized Catholics, makita mo siya, they are the children of our mother church. No? So, pag nakita mo ang isang tao, kahit hindi mo kakilala, makita mo siya na siya ay created by God. So, dapat kada makita mo ang kapwa mo tao, you see him as, in this way, our relationship with our neighbors are recognized as a personal character, and they deserve particular attention and respect. Okay. Ang pagka-ama, saan galing? Galing yan sa ating Ama sa Langit, no? He is the source of our divine fatherhood, motherhood. To love and respect their parents, to obey them in all that is not sinful. So sa mga hindi makasalanan na mga utos, dapat natin sundin sila. At saka tulungan natin sila sa makakaya natin. No? Implicitly commanding them to be worthy of the love and respect which the children are required to give. All rightful authority comes from God. Lahat ng authority galing sa Diyos.
Kahit yung sa parents, yung sa mga superior natin sa religious superior, yung sa mga pare, sa obispo, galing kay God yan. Sa civil ruler, sa ating mga police, governor, mayor, barangay captain, lahat galing kay God. Lahat ng authority galing kay God, no? So dapat natin silang respetuhin at sundin. Obedience given to them in their lawful capacity is obedience given to God. Oh. So, kasi pag nag-obey tayo, we become humble. Sign ng pride ang hindi pag-obey. Kaya God loves people who are obedient. So, pag ikaw ay member sa isang community at saka may leader kayo, kahit mayaman ka pa, at saka sinunod mo ang inyong leader, it shows your humility. No? So, kasi in obedience, you will see true humility. So, ito yung mga responsibilities natin sa mga parents natin. No? Pag buhay pa ang parents natin, respetuhin natin. Pag patay na sila, dapat ito sa huli tong slide na to, pero sige na lang, nagka-jumble-jumble yung slides ko. Nauna to. All of us without exception, our duties to our parents, if our parents are dead, our duties are simple. Remember them in all our prayers. So pagpatay natong parents, part ng responsibility natin to pray for them and offer masses for them and visit them in the cemetery also. If they are living, then our duties will depend upon our age and our status. So, pag matanda na sila, they need our support, no? So, sometimes it happens na ang ating mga parents are brutal. Ang iba, pwede naman tayong magpalo, pero yung iba, may mga parents talaga na mga pintas, no? Pintas kayo. Hindi marunong mag-control. Tingin nila sa anak nila parang kasangkapan. Grabe magmaltrato kasi nasa ugali din ng parents yan eh. Kahit ano, may mga abusado talaga, marami niyan, no? Pero kahit ano pa, when they become old, and then we have to forgive them, no? If they need us, we really have to serve them and help them. So pag ganyan, na ang ating parent, madali lang mga kapatid, magmahal sa parent na mapagmahal. Pero pag ganito parents mo, brutal, no? Or iniwan ka ng nanay mo, maliit ka pa, hindi ka naman iniwanan ka, mahirap mahalin 'yon. So, paano gagawin mo pag sa mga ganyang sitwasyon? So, we are challenged by Jesus to love them in a Christ-like manner. The child must love with a supernatural love. So, kailangan mo na talaga ng supernatural love kasi mahirap gawin kung natural love lang, no? So that Christ command us to have towards all unlovable people, even towards our enemies. So doon, you ask God for the grace to help you forgive and help you to love those unlovable. We must wish them well, desire them their eternal salvation, and pray for them no matter what they may have done to us. We must be willing to extend them a helping hand if we can. So it is a strict duty to take the parent. I-skip lang natin yan, no? Here, we must be content to observe that the whole history of man testifies to the fact that God does bless with a very special blessing those sons and daughters whose filial love is an unselfish love. So, proven and tested na by history
na lahat ng mga anak na inaalagaan ang kanilang parents, pag matanda na at saka they still respect, they honor their parents, ano ba yan? Binibibiyaan, biyaya, binibigyan ng biyaya, no? Ni God, no? Ng blessings ni God. It will be the genuineness of the love that is behind what is done that will count the most. So treating them with reverence. So for example, we ask their advice, no? Kahit malaki na tayo, pag may mga important decisions tayo in life, like choosing our husband and wife, hindi naman sila ang papipiliin natin, pero they will be honored if we go to them and ask for advice. No? So, hindi pwedeng sila ang pumili, tayo. Hindi rin sila pwedeng pumilit na sinong papakasalan natin, tayo. Pero, it will be an honor if we go to them and ask their advice. Karamihan sa atin, nagpapakasal lang, hindi alam ang parents, nagsisecret marriage. Tapos pag nagka-problema, pag binugbog na, punta na sa parents. Ma, pa, binugbog ako. Hindi nyo sinasali ang parents nyo sa decision making, pero pag may problema na, isasali nyo na. Magagalit pa kayo pag wala kayong bigas na kakainin. No? Pupunta ka doon, mangungutang, mag-iiyak-iyak. Pero during the decision making in marriage, hindi mo ka man lang nag-ask ng permission. Kasi may mga tao na pag nangliligaw sa iyo, addict o abusado, yung parents natin, ilang kilometro pa lang yan na aamoy na nila yung ugali ng tao kasi dahil sa experience nila, makakabigay sila ng advice. Ang tao, pag in love ang tao, hindi na nakakaisip yan. Hindi nila napapansin yung mga konting mga ugali na parang tinatago ng tao. Tapos, hindi ka na hindi ka na objective. Pag ang taong in love, hindi na objective. So pag dinala mo, pinakilala mo sa parents mo ang isang tao, makakatulong sila, no? Para to bring you back in reality. Kasi yung mga taong in love, minsan in a fantasy world. Tapos sa huli na yung pagsisisi, no? Okay. So, for example, sa desisyon sa ang pag going into priesthood or perpetual virginity, yun, we ask them in our yun. Hating one's parents, striking them, threatening them, seriously ridiculing or insulting them, cursing them, refusing them help when they are in grave need, or doing anything else to cause them grave sorrow would be mortally sinful. It is a mortal sin to ridicule them, to insult them, to curse them. No? Alam mo yung cursing, di ba? Balikason mo, no? Sa Tagalog, ano ba yung balikas? Amo na bahala. So, tatawagin mo naman ang pangalan, buang ka, o ano ba doon, no? So, it is a mortal sin. And if you hurt their feelings in a serious way, you cause them grave sorrow, no? It will be mortally sinful. He who loves his... Okay. So, these things would be sinful if done to a stranger. Towards parents, it would be evil twice compounded. Lalo na pag nakakarinig ka ng mga anak, sinusuntok nila, sinasampal nila parents nila, no? Ito ay malaking kasalanan na pag sa ibang tao. Pag sa parents, double or triple pa ang kasalanan natin sa Diyos. Okay. Okay, pag sumuway tayo, pag bata, disobedience,
ng mga bata, usually mga venial sin lang yan kasi hindi naman sila masyado pang may ano, no? Mga, pero pag mga example, yung mga disobedience natin sa parents natin, no? Serious matter, huwag kang sumali diyan, huwag kang pag sinabi mong ng parents mo, huwag kang sumama sa barkada mo kasi bad influence, tapos sumama ka pa rin. Mga no? Such as avoiding bad companions, that is already a mortal sin. You are disobeying them in serious matters, no? Pero sa mga maliliit na bagay, yung mga paghugas ng pinggan, yung mga ganon, mga pang bata-bata na ano, mga disobedience, it will only be venial sin. If it's already serious, it will become mortal sin. Most childish disobedience is due to thoughtlessness or forgetfulness or carelessness and is lacking in the advertence. So, dahil lang yan sa, ano, no? Childlessness. Okay. Filial respect is shown by true docility and obedience. So, ang totoong respect, mapapakita daw natin sa obedience. Yan ang totoong respect sa ating parents. A wise son hears his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. So as long as a child lives at home, hanggang ang ikaw ay nakatira sa bahay with your parents, the child should obey his parents in all. Kita mo dito? In all that they ask of him. When? Pero hindi lahat ng utos dapat sundin. Sundin mo lang when it is good, when it is for his good, or that of the family. Oh, para sa kanyang kabutihan at sa kabutihan ng pamilya. Example, maghugas ka ng pinggan. Sabihin mo, ay, hindi ko susundin yan. Bakit? Kabutihan ko ba yan? Hindi, kabutihan ng pamilya kasi babaho yung mga pinggan pag hindi mo hinugasan, no? So, sako pa rin yan. Dapat mong sundin yan. No? Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord, said the Bible. No? Children should also obey the reasonable directions of their teachers, sa ating mga guro natin. Pag hindi natin sinunod yung mga guro natin, makakasala tayo sa fourth commandment. No? And sa lahat ng mga tao na in-entrust tayo ng ating parents for instruction. Pero pag ang anak, no, pag ang anak na realize niya na ang utos ay hindi alinsunod sa utos ng Diyos, it is not moral, no? Hindi niya kailangang sundin. Pwede niyang hindi sundin ang utos pag ito ay against sa kalooban ng Diyos. For example, tuturuan siya ng nanay niyang magsinungaling, no? So hindi pwede 'yan. Tuturuan siya ng tatay niyang nakaw or manakit ng tao, no? So hindi niya pwedeng sundin 'yon. Okay. So ang obedience natin sa ating parents na anong iuutos nila, mga ganon-ganon, pwede na tayong hindi na sumunod sa utos nila directly kung tayo ay we are given the emancipation, we are given the freedom. Like, lumabas ka na ng bahay. Ikaw ay bumuklod na. You are living on your own.
So hindi ka na pwedeng sabihin ng parents mo, ay umuwi ka dito kasi ano, may utos ako. May buhay ka na, may pamilya ka na, hindi na pwedeng ganon. No, uuwi ka dito, maghugas ka, gawin ka paling chimoy o ano. So may sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng pamumuhay, may trabaho ka na, you are already an adult. Yan ang ibig sabihin nito. Obedience towards parents stops when the emancipation of the children. Pero hindi pa rin titigil ang respeto. Not so with respect. Andyan pa rin forever yan. No? Okay. The fourth commandment reminds the grown children of their responsibilities towards their parents. So kahit may trabaho na tayo, bumuklod na tayo, may sarili na tayong mga bahay, sarili tayong trabaho, meron pa rin tayong responsibility sa ating parents that they must give them material and moral support in old age. In old age. No? Yon. Pag nangingailangan sila ng time of illness, loneliness, or distress, we have our responsibility. Hindi pwedeng may trabaho na ako, may pamilya na ako, babay ka, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Catechism 2218 says this, no? Okay. So, whoever honors his father atones for his sins. Mapapatawad yung mga kasalanan niya kung ang yung mga temporal punishments niya, no, matatabunan. Maraming points na mabibigay sa iyo if you honor your father and mother. And whoever glorifies his mother is like one who lays up treasure. Galing sa Bible yan. Whoever honors his father will be gladdened by his own children. And when he prays, he will be heard. Pakikinggan yung mga panalangin mo if you honor your parents. Whoever glorifies his father will have long life, and whoever obeys the Lord will refresh his mother. Okay. Oh, galing to sa Bible. O son, help your father in his old age, and do not grieve him as long as he lives. Huwag mo siyang pasakitan as long as you live, no? As long as your parent lives. Even if he is lacking in understanding, kahit nag-ango-ango na, may Alzheimer's na, minsan sinisigawan na lang natin yung mga anak, ang tatay natin kasi makalimutin na, yung ganon. Hindi natin na-respect. Inaano natin, parang ginagawa natin Kiko at saka Joker, no? Even if he is lacking in understanding, show patience in all your strength. Do not despise him. Whoever forsakes his father is like a blasphemer. And whoever angers his mother, pag ginalit niya ang nanay niya, is cursed by the Lord. Take care of that. Beware of that, no? Okay. For Christians, a special gratitude is due to those from whom they have received the gift of faith. Isa pa to. Dapat sa mga nagbigay sa atin ng education about our faith, we should give them special gratitude. Yung mga katikista natin, yung grandparents natin, other members of the family, ang ating pastors. When pastor ang sinasabi dito, hindi to pastor ng born again, ha? Pastor meaning parish priest. Yan ang ibig sabihin ng pastor, parish priest. Pag shepherds, usually bishop yan. Okay? And other teachers or friends. No? Okay, now punta na tayo sa duties ng parents. The fecundity of conjugal love. Ang fecundity ay ang pagiging pag-anak, no? Ang responsibility natin, number one responsibility natin ay moral education and spiritual formation. Hindi lang yung makaanak ka. Yun lang. Tapos na. No. Moral education and spiritual formation. Tanong natin sa mga anak natin, marunong bang mag-pray?
Tinuturuan ba natin ng katikisim? Ano talaga dito, first honor dito si Sister May. Mababait yung mga anak. At saka nagsisimba parati ang anak. Very, dahil sa parents, no? So, the role of parents in education is very important, no? At saka hindi ito pwedeng pabayaan. It follows also that those who are superiors have a grave obligation as agents and partners of God. So, to be faithful to the trust that God has placed in them. So, nilagay ni God yan sa inyo. Gift yan sa inyo, yung mga anak nyo. Inintrust sa inyo, dapat nyong alagaan. For parents in particular, it should be a sobering thought to contemplate the strict accounting that they will have to render in the judgment for the souls of their children. No? So, anong unsay pulos sa Bisaya pa? Unsay pulos kung ang dami nating na-save na mga tao, galing nating mag-preach, galing na dami nating na pero wala tayong time sa bahay, puro na lang tayo preach sa labas, yung mga anak natin addict, yung mga anak natin hindi nagsisimba, nagbabasa ng mga Harry Potter, nagbabasa ng mga sexual novels, hindi dapat balanse tayo. Hindi lang tayo sa puro labas, kahit sa loob ng bahay. Yan ang pinakauna nating diyan tayo sisingilin ni Lord. Yan ang una nating tatanong niya sa atin, anak. No? Minsan kasi ang magagaling tayo sa labas, pero nakakalimutan na natin sa bahay. Yung mga anak natin, hindi nagsisimba, no? Ito, iniiwan lang natin. Tapos pag trabaho tayo, pagod na ako, wala akong time, hindi natin nilalaro mga anak natin, puro tayo barkada, puro tayo cellphone, no? Ay, wag mong istorbohin si daddy, busy. Gusto makipag-usap, gusto makipag-joke. Puro ka nakatingin sa Facebook mo, puro ka nakatingin sa wala kang time. Iwan mo lang parati sa yaya, no? Tapos yung mga bisyo mo pa, dinadala mo sa bahay na marunong na magsigarilyo ang anak mo, no? At saka mag-inom. Tapos pag nag-aaway kayo, uh, parati nila nakikita. Ang anak nyo, emotional status ng anak nyo is sobrang stressed na, no? As much as possible, huwag niyong ipakita yung pagsisigawan at sa pag-aaway nyo. Sa bahay nyo, ang bahay nyo dapat, you should raise your children that have an atmosphere of peaceful, happy, Christ-directed home. No? That is our main objective. No? What are the principal duties of parents towards their children? Basic. Food, water, shelter, clothing. Yan ang basic needs. Basic responsibility natin. Hindi natin yan pwedeng kung sa Bisaya pa, ibuy-buy. Sisigilin natin, oy, pinakain kita, oy, ganon, ganon. Hindi, responsibility mo yan. No? Responsibility mo yan. Hindi mo yan pwedeng isingil. Responsibility natin na yung anak natin magiging good citizen, self-supporting, patriotic, no? At saka kung kaya natin, paaralan natin sa magandang paaralan, mga quality education kung kaya natin. Hindi siya required na mangungutang ka na lang dahil kung trabaho mo na napakaliit. So, kung kaya mo, okay? And as much as possible, bring them to a Catholic school kung kaya. No? So, the child is made for eternal life. The fulfillment of these needs is most important
of all parental duties. And then, ang ating obligation ay, ang pinakauna nating obligation is to baptize as soon as possible our children after birth, normally within 2 weeks or a month at the very most. Hindi na dapat lalagpas ng 1 buwan, dapat mabinyagan na ang bata. Okay? Kasi, anong sabi? I tell you, if you are not born again by water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Paano pag may nangyari sa bata? Hindi na binyagan. Sabi ng Diyos, hindi makapasok sa kingdom ni God. Malaking responsibility mo. Ang sabi nga dito ni ang sabi nga ni Father Leo 13, pag lumagpas ng 2 months hindi na binyagan ng anak mo, it could be a mortal sin sa parents. Kung wala kang mabigat na rason. Pag walang mabigat na rason. Pag tinatamad-tamad ka lang. No? So it is the duty of the parents, no, to teach about God, especially the goodness and the loving care and obedience we owe to God. So as the child begins to talk, he also will be taught to pray. So pag marunong na siya magsalita, konti-konti, kahit konti pa lang nalalaman niya magsalita, turuan mo na kaagad mag-pray. Hindi yung turuan mo mag-pray at 7 years old na. Very late na yan. No? So, anong malelearn niya? Nalelearn niya sa bahay. Pag nakita niya parati na nagpe-pray, minsan nakakalimutan yung anak namin na magsasabi na, ay, hindi pa tayo nag-pray. Yun. So, every time I wake up, I go to the prayer room. Ako yung pinakaunang mag-wake up sa bahay, go to the prayer room and pray. And then, pag nagising na sila, ang una kong tinatanong, did you pray? Nag-pray ka na ba? Always remind them. Kasi magiging habit na nila sa katagalan na mag-pray pag nasanay na sila, no? It is in this especially that Catholic parents will do their most fruitful work because a child absorbs so much more fully what he sees. Hindi po natin pwedeng turuan ng ating mga anak na huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom, huwag kang ganito, huwag kang magsinungaling, huwag kang mag-say ng bad words. Kung nakikita ka niya, yan ang susundin niya, hindi yung sinasabi mo. Kaya nga may mga advertisement. Kasi anong parating nakikita, yan ang napupunta sa isip ng tao. So kahit ano pa kaganda ng kahit sa Lasal pa nag-aaral ang anak mo, pag sa bahay ay walang pagmamahalan at saka walang proper instruction sa faith, walang magagawa ang eskwelahan. Hindi natin pwedeng i-blame ang eskwelahan na, ay, sayang lang yung tuition ko sa anak ko, sa Lasal pa. Tapos, hindi naman lumaki na magandang Catholic siya. Hindi. Ang dapat, sa loob pa lang ng bahay, doon na magsimula. Okay? As a child grows up, parents will keep an unobtrusive but watchful eye on his companions, his reading, his recreation, offering counsel, and even a firm insistence. So, hindi natin pwedeng pabayaan ng mga anak natin na kasi malaki na sila, teenager na sila, bigyan natin sila ng freedom. Mali yan, na full freedom. Bigyan natin sila ng freedom, pero sa likod, nag-o-observe tayo, watchful eye, kung ano yung binabasa nila, kung sino yung grupo nila. Hindi yung, bahala ka na anak, may tiwala ka sa'yo. Mali yan. Mali yung sabihin mong may tiwala ako sa'yo. Kahit ikaw hindi ka pa mapagkakatiwalaan minsan tanda-tanda mo na. Lalo na yung anak mo na bago pa lang sa mundo. Galing sa pagkabata, bago pa lang ng teenager yan, may tiwala ako sa'yo. No, you should always monitor.
Hindi kasalanan ng pagmomonitor, no? At saka pag-iispiya. Check mo anong binabasa niya, anong mga nilalaro niya ng mga games, ano yung mga pinapanood sa TV, ano yung mga recreation niya, no? At saka sino, especially yung barkada niya. Okay, and the child will learn to love Sunday Mass pag kayo as a group magsimba. Hindi, oy, simba na kayo kasi may pupuntahan pa kami, simba na kayo. Hindi nila malove ang Mass pag hindi kayo sabay-sabay magkasama. No? Pagpatuloy natin to mga kapatid next time because it is already 8 o'clock. So may part 2 tayo nito, no? Medyo mataas na. So, yun. Stop share. Yun. So, mayang gabi, good evening, Brother Jonas, Brother Danilo, evening, Brother Josepos. Uy, sana yung iba nawala pa. Nawala man si Sis May. Brother Boyax, unmute. Ikaw, closing prayer, Brother Boyax. Ang imong microphone. I-andara imong microphone. Audio. Mute mo na. Oo. Karan, okay na. Ikaw na na-mute na po otro. Okay na, Doc. Okay na. Sige. Closing prayer ta, bro. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dagang salamat Ginoo sa paghatag nimo og maayong panglawas kanamo karon sa tibok ng mga adlaw nga nagamit namo sa among pagpanarbaho ug sa among pamilya. Kitagaan kami mga piskay nga mga panlawas may panguna-una ug sa karong kagabion nga mo nadungog ang mga katikisim o katikis sa among kauban si Dr. Dino Dixig. Ginoo dagang salamat sa tanan nga among na dungog nga mga kahimang. Kining tanan among gipasalamatan o pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ngalan sa Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, happy Easter, brothers and sisters. See you next week. Thank you. Thank you for attending. Salamat. Bye. Thank you po. Salamat. Bye. Salamat.